Papamagatan po natin ang ating pong pag-aaral ngayon mula sa Philippians chapter 3 verses 20 to 21 na heavenly citizenship. So please now turn your Bible to Philippians chapter 3 verses 20 to 21. Philippians 3, 20 to 21. Sa Tagalog, basahin natin sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kalwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang mapailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ito po ang salita ng Panginoon. Now, gusto ko yung tanungin ng palagay ko mahalagang tanong. Una ay ilan sa atin dito ay masasabi niya at natitiyak niya na siya ay pupunta sa heaven? How many among us here can really say, well, I'm going to heaven? Na pangalawang tanong, how many of you can say na I am ready to leave everything if God wanted me to be in heaven even right now? Napalagay ko yung unang tanong, maaring mabilis na masasagot ng iba yan at sasabihin affirmative na I believe I'm going to heaven. Pero yung pangalawang tanong na handa ka na bang iwanan ang lahat kung ngayong oras na ito ay gugustuhin ng Panginoon na ikaw ay pumunta sa heaven? Medyo siguro yung iba sa atin, hindi ko naman alam ang damdamin ng bawat isa, pero palagay ko yung iba medyo hindi magiging matapang na sasabihin niya, yes, ngayon na, kung gugustuhin ng Panginoon. Di ba? Palagay ko, if you're going to be honest, maaaring sasabihin nyo, siguro hindi pa rin ako handa kung ngayon na. No? Siguro dahil tingin ko bata pa ako or yung mga anak ko maliliit pa, no? Kaya ganun, kinakailangan ko pang alagaan o may pangarap pa sana ako sa amin na sa bahay namin, sa family namin na maiahon ko sila sa hirap o iniisip ko pa rin yung mga magulang ko kung sino ang mag-aalaga sa kanila or marami tayong pwedeng idahilan. And siguro yung pinaka-noblest reason is that gusto ko pang makitang maligtas ang aking mga mahal sa buhay na hindi pa mananampalataya. Yun siguro pwede nating sabihin, medyo mas noble na reason. However, if we are to be honest, ito pong mga dahilan natin na ito ay superficial lang. Superficial reason. Kasi kung naniniwala tayo na ang Diyos ay makapangyarihan at matalino, hindi ba pwede niyang gawin sa mga mahal natin sa buhay na pwedeng maiwanan natin ang hindi natin hindi natin magagawa para sa kanila? 'Di ba? Kung talagang andoon ang paniniwala mo sa kapangyarihan, sa sovereignty at gayon din sa katalinuhan ng Diyos. Aminin man natin o hindi, ang madalas na dahilan kung bakit maging ang mga mananampalataya ay parang is not yet prepared to go to heaven, it's not because he is afraid to die, but because yung kanyang puso masyadong nakabound dito sa bagay ng mundo. No? Yung puso natin at yung sarili natin masyadong nakalapat sa mga bagay ng mundo. Kaya parang we have no desire to leave this world for the sake of heaven. Now, itong sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, alam natin kung ano yung pinaka-tema, no? May peculiar dito sa book of Philippians yung salitang joy and rejoicing. In fact, 16 times binanggit ni Apostol Pablo yung salitang joy in the Lord, rejoice in the Lord, no? At siya sa sarili niya ay nagpatotoo rin siya na natutunan niya hindi lamang maging kontento, kundi natutunan niya rin na magalak, no? Sa anumang estado at kondisyon na meron siya. Kaya nga, kanyang inuutusan at ine-exhort ang mga mananampalataya sa Pilipos na magalak din
katulad niya sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon na hinaharap nila. Para kay Pablo, ang katotohanan na tayo ay nasa Panginoon, tayo ay nagtataglay ng lahat ng dahilan para maging masaya, para magalak. Yung malaman mo na ikaw ay nasa Panginoon. Bakit? Sapagkat nagtataglay ka ng isang pagpapala na walang kapantay, walang katulad, isang pagpapalang espiritual na superior sa lahat. At isa sa mga pagpapalang superior sa lahat ay ang katotohanan na ang lahat ng mga mananampalataya ay mamamayan ng langit. We are all citizens of heaven. Therefore, kung tayo ay mga mamamayan ng langit, yung orientation natin ay dapat naaayon sa heavenly calling. Naaayon doon sa katatayuan natin at sa pagiging mamamayan natin ng langit. At yan ang mensahe na gusto kong i-highlight sa hapong ito, no, sa maikling, sana maging maikli lang na pagbubulay-bulay ng kanyang salita mula dito sa Philippians chapter 3. Our lives here on earth should be governed by our heavenly citizenship. Our lives here on earth should be governed by our heavenly citizenship. Ang ating buhay sa mundong ito ay dapat pinangangasiwaan o kinokontrol o hinuhubog ng ating pagiging mamamayan ng langit. Dalawang bagay. First, heaven. Bakit? Heaven is the believer's home. That's number one. And secondly, because heaven is the believer's hope. Heaven is the believer's home, and heaven is the believer's hope. Na verse 20, sabi rito, but our citizenship is in heaven. Now, yung salitang citizenship o pagiging mamamayan ay pamilyar ang mga taga-Pilipos doon sa salitang yan. In fact, mahalaga sa kanila yung salitang yan. Dahil, alam nyo, nung sakupin ng Roman Empire, ang halos kinikilalang mundo nung panahon na yon, the known world, ang malaking bahagi ng Asia, at Europe, at maging ng Africa, ilang mga bansa sa Africa ay nasakop ng Roman Empire nung panahon na yan. Pero hindi lahat ng nasasakupan ng Roman Empire ay nabigyan ng citizenship ang mga tao roon. No? So, ang isang tao nung panahon na yon na sa ilalim ang kanyang bayan o ng kanyang syudad ng Roman Empire ay magkakaroon lamang ng citizenship sa dalawang paraan. Una ay ipinanganak ka sa mga magulang na Roman citizen. Pangalawa, mayaman ka. At pwede mong bilhin yung pagiging mamamayan, yung citizenship. Di ba may binanggit si Apostol Pablo sa Acts chapter 22 verses 27 to 28, yung context nito, no, nilalatigo siya kasama nung kanyang partner sa missionary journey. Tapos sinabi ni Paul doon sa naglalatigo sa kanya, hindi ba nararapat ba sa isang Roman citizen na nasaktan na hindi pa siya dumadaan sa isang paglilitis? Nagulat yung tao, no? Yung tawag nito, yung tribune. Bakit? Sapagkat hindi talaga pwedeng latiguhin ang isang Roman citizen noong unang panahon. Sabi niya, ikaw ba'y Roman citizen? No? Basahin natin. So the tribune came and said to him, tell me, are you a Roman citizen? He said, yes. The tribune answered, I bought this citizenship for a large sum. Sabi naman ni Paul, but I am citizen by birth. So yung naglalatigo sa kanya, at yung tribune pala, Roman citizen, pero binili nila yung kanilang pagiging Roman citizen ng napakalaking halaga. Pero si Paul, sabi niya, pero ako, pinanganak ako na isang Roman citizen. So, lahat ng yung Roman citizenship ay isang napakahalagang estado nung unang panahon. No? Pagka ikaw ay isang citizen, para bang medyo nilulook up ka. No? Kasi sabi ko nga kanina, hindi lahat ng bayan at syudad na napailalim sa Roman Empire ay
nabigyan ng citizenship ang mga tao roon, no? Pero ito ang pagkakaiba. Pagdating sa city of Philippi, yung Philippian, na kung saan nandoon yung Philippian church, nandoon, lahat ng mga mamamayan nila ay Roman citizen. No? Roman citizen ang lahat ng mga, kaya medyo naiiba sila sa lahat. At dahil nga mga Roman citizen sila, medyo mataas din ang tingin nila sa sarili nila. May pride sila doon sa kanilang kalalagayan. Kasi nga, tulad ng sinabi ko, pag Roman citizen ka, marami kang privileges nung unang panahon. At isa na nga dyan, ang isang Roman citizen siya ay may privilege na bigyan ng fair trial kapag siya ay naakusahan ng isang asunto, o kaya naman hindi siya pwedeng i-flag, latiguhin nang hindi pa na ibibigay ang sentensya sa kanya. Yung ginawa kay Pablo, mali yun. At ang mangyayari noon, pagka nakarating yun sa kinauukulan, pwedeng yung naglatigo sa kanya, dodoblehin, no? Yung pagpalo doon sa naglatigo, dahil hindi nga pwedeng latiguhin ng isang Roman citizen hanggat hindi pa siya nabibigyan ng tamang sentensya o hatol ng korte. So maraming privileges. At halimbawa, ikaw ay nahatulan sa lower court, you can appeal to Caesar, no? So, 'di ba? Katulad ba yan dito sa atin, parang yung si Caesar, siya yung Supreme Court nung unang panahon. Kaya si Pablo, mapapansin nyo, dumaan siya sa iba't ibang paglilitis, pero nag-apila siya na makausap si Caesar. Ang ibig sabihin, gusto niyang makarating sa Rome. Kaya nakarating siya sa Rome because he wants to appeal his case to Caesar. Now, Paul is reminding the believers in Philippi na bagamat ang estado ninyo ay maganda, no? Kayo ay isang citizen, but you should not hold too much on it. Instead, you should rejoice on the fact that your citizenship is in heaven. Is in heaven. And it means two things, brethren. If our citizenship is in heaven, unang-una, heaven must be our supreme longing. The Philippians themselves were proud of their Roman citizenship, as I said. Alam nyo, yung Philippi daw ay 800 miles away from Rome. Layo, ano? Pero, sa kabila ng napakalayo nila sa Rome, Roman citizen sila. Yan ang isang matindi ron. Maraming mga lugar na malapit sa Rome, pero hindi Roman citizen ng mga tao na nakatira roon. Kaya nung araw, sabi ko nga, pag sinabing Rome, parang ano yan kumbaga sa mga Muslim, Mecca yan. Kumbaga sa mga quote-unquote Christians, Jerusalem yan. Ano? Kumbaga sa ating panahon, kung ikaw ay nasa Amerika, yan yung New York or LA o Washington DC. So, identify ka doon sa Rome. Identify ka doon sa isang malaking syudad na yon, sa isang sikat at kinikilala at tinitingalang syudad ng Roma. And the highest prize of a resident of Philippi was to be citizen of Rome. So, Paul reminds that Christians of Philippi that, yes, you have your citizenship, Roman citizenship, but remember this, as Christian, you don't belong to Rome. Hindi ka talaga belong sa Rome. You belong to heaven. And therefore, your dream trip is heaven. Your dream trip is heaven. Anong mga dream trip nyo? Siguro marami kayong mga dream trip, na makarating sa ganitong lugar, sa ganyang lugar. Yung iba sa inyo, maaaring matupad dyan, hindi natin alam. Depende sa kalooban ng Diyos. Pero kung hindi man matupad, yung pinaka-dream trip natin dapat bilang mga mananampalataya ay heaven. Because we belong to heaven, not Rome. At doon sa heaven, naroon ang Panginoong Kristo. At sabi siya, nakaupo sa kanyang luklukan doon. At doon sa heaven, mai-enjoy natin ang eternal communion sa Diyos. Sa ating tagapagligtas magpakailanman. Doon sa heaven, we will move from faith to sight. We will move
from being sinful to being sinless. So, yan ang situation. So, dapat yan ang dream trip nating lahat. Heaven, remember brethren, is not a state of mind. Kasi minsan ganyan ang tingin ng iba eh. Alam mo, state of mind lang yan. Yung isapin na may kinalaman sa heaven. Sinasabi nga nila na, lalo na sa mga komunista, no? Alam niyo yung mga Christian daw, yung religion, opium yan eh, ng society. 'Di ba? Kapag mahirap ka, nag-iisip ka ng mga bagay na magbibigay ng ginhawa sa pakiramdam mo. So mag-isip ka patungkol sa Diyos o mag-isip ka patungkol sa heaven na magsisilbing opium, na magsisilbing ginhawa sa iyong pakiramdam. Pero nais kong sabihin at bigyan nating diin uli, mga kapatid, heaven is not a state of mind. It is a place. It is a place of greatest beauty. It is a place of greatest abundance and greatest joy in the presence of God. Heaven is the abode of all good things. Ito yung lugar ng lahat ng mabubuting bagay. And our deep rest from the toil and struggle in heaven will be forever gone. No? So, yan ang dapat nating tandaan. Heaven must be our supreme longing. But not only that, heaven must be the standard of living. Heaven as our standard of living. Colossians chapter 3, verses 1 and 2. If then you have been raised with Christ, seek the things that are above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set your minds on things that are above, not on things that are on earth. It means our lives must be governed with heavenly standard. Kung tayo mga mamamayan ng langit, at ang langit ang talagang tahanan natin, ang dapat na maging pamantayan at ang huhubog ng ating mga buhay maging sa mundong ito na makasalanan ay ang mga bagay ng langit. Hindi ang mga bagay ng mundo. No, hindi naman ibig sabihin na babaliwalain natin yung ating mga responsibilities, yung ating mga concerns sa everyday life. Hindi naman dapat ganun. Rather, dapat i-cultivate natin yung values that are above while living here below. Cultivate the values that are above while living here below. Ang ating isip ay dapat hinuhulma, hinuhubog ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ng pera. No? Hinuhubog ng katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ng worldly lust. Hindi ng pride of life. Dapat lumayo tayo sa mga bagay na maglalayo sa atin sa Diyos. Tayong mga Christians ay nandoon pa rin ang tendency na makagawa ng mga bagay na maglalayo sa atin sa kalooban ng Diyos at sa pabor ng Diyos at sa kaluguran ng Diyos. At yun ang mga bagay na dapat nating layuan. Katulad ng halimbawa, 1 Corinthians 15:33, bad company corrupts good habit. Diba sabi ng Bible? So yung mga, sino ba yung nakakasama mo lagi? No, syempre may mga nakakasama ka na hindi mo naman talaga maiiwasan na makasama tulad ng mga kaopisina, no? Mga kasama sa pabrika, no, sa school at 'di ba? Sa trabaho. At alam ko kung gaano katindi ang struggle ng iba na nakakasama nila yung mga kasamahan nila na iba ang mindset, iba mag-isip, napaka-worldly, napaka-earthly, at hindi lang earthly, lustful talaga. No, ang iba talaga, malayo na ang kanilang kaisipan sa Diyos. Wala tayong choice minsan dahil makakasama natin sila sa trabaho. Pero kung meron tayong choice, dapat lumayo tayo sa mga tao na maaaring maglayo sa atin mula sa kalooban ng Diyos. No? Whether you like it or not, or whether you admit it or not, malaki ang influence sa mga nakakasama natin. No? Mga nakakasama natin. Yung mga biruan nila, yung mga sinasabi nila, no? Yung mga ginagawa nila, nakaka-influence yan sa atin. At minsan,
Nung una, akala mo, ayaw mo nung ginagawa nila, laban ka, pero bandang huli, maaaring nagugustuhan mo na, at sumunod na pagkakataon, ginagawa mo na rin. So yun ang isang bagay na dapat nating bantayan sa ating sarili. No, tayo ay tinawag din ng Panginoon. Sabi, let's get rid of any anxieties. Scripture says, be anxious for nothing. Philippians 4:6. No, anxiety, may mga normal na anxieties, pero may mga sinful anxieties. Dapat nating labanan, layuan. We are called to get rid of anger, lust, envy, jealousy, and anything else that is not God. Colossians chapter 3, verses 5 to 6 or 5 to 9. Practically, this may mean not watching certain TV shows, no? Na magbibigay ng magbabato ng mga impormasyon at mga kaisipan nasisira ng iyong paninindigan. O magbasa ng mga magazine at mga libro na maaaring hindi makakatulong sa iyong paglago. O pakikinig ng mga music o hanging around certain people, especially when they find they contribute to drawing us away from God and godly thoughts. And according to Hebrews chapter 11 verse 10, naalala niyo si Abraham? Nung si Abraham, makarating siya sa lupang pangako, yung Kanaan. No? Ang sabi sa Hebrews 11:10, nagpasya si Abraham na tumira sa tent, sa tolda, kasama ng kanyang mga kasamahan. At ang dahilan niya kung bakit doon siya titira sa tolda, sapagkat naghihintay daw siya sa syudad, whose builder and maker is God. Yun ang kanyang dahilan. At doon din sa Hebrews chapter 11, verses 24 to 25, di ba mababasa natin, si Moses, tinanggihan niyang tawaging anak ng anak na babae ni Paraon. Bakit? Sapagkat kinonsider niya na ang kayamanan na kay Kristo Jesus ay higit sa kayamanan na ibinibigay ng Ehipto. So, makita niyo yung mga prinsipyo na yan? So, handa nilang layuan at handa nilang tanggihan ang anumang bagay na maglalayo sa kanila sa Diyos. At alam mo yun kung anong maglalayo sa iyo sa Diyos. Natandaan natin, ulitin ko, hindi masama na maging mayaman, hindi masama na magkaroon ng isang magarang tahanan, maayos na trabaho, kumita ng pera. However, pwedeng din ang mga bagay na ito ang siyang mag-alis sa atin o mag-snatch sa atin sa ating focus doon sa greatest reward na meron tayo. O, maaaring yung mga bagay na ito, yung sobrang hangarin mo sa mga bagay na material, sa mga bagay na ito ay maaaring mag-quench, no? Mag-alis ng iyong hangarin doon sa mga bagay ng langit. At kapag nangyari yon, tayo ay nagtatanim o naghahasik sa laman at hindi sa Diyos. Tayo ay naghahasik ng mga bagay sa mundong ito na maituturing na temporal. Kung ang langit ay hindi bahagi ng hinahangad ng iyong kalooban, ang strong probability ay maaaring hindi ka belong sa heaven. Remember, sabi ni Paul, di ba, binasa natin kanina, ang sinabi niya, hindi niya sinabi na our destiny is in heaven. Ang sinabi niya, our citizenship is in heaven. Malaki ang pagkakaiba ng dalawang yun. Ang pinag-uusapan hindi yung pagpunta mo, kundi yung kalalagayan mo ngayon. At kung ang kalalagayan mo ngayon, ikaw ay mamamayan ng langit, ang mag-govern sa mga paniniwala mo, sa mga pagkilos mo, at sa mga hangarin mo sa buhay, ang mga prinsipyong makalangit at prinsipyo na magbibigay lugod sa ating Panginoon. So unang-una, heaven is the believer's
home. Secondly, heaven is the believer's hope. Verse 20b to 21, and from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ, who will transform our lowly body to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject all things to Himself. Tatlong bagay po patungkol dito sa hope na binabanggit dito ni Paul. First of all, the person of that hope. Sino yun? Si Jesus Christ, di ba? It is not the hope is not rest on our feelings or the condition of our faith, but on the person of Christ. Remember that, person of Christ. Kaya nga, madalas, di ba, sa ating mga interview doon sa mga nagpapamember sa church, laging tinatanong natin, ano ang batayan mo ng iyong pananampalataya, ng iyong kaligtasan? So, ang sagot ng iba, ako po ay may pananampalataya. Yan, medyo dapat iayos yun. Sapagkat tandaan natin, ang pananampalataya natin, hindi sa lahat ng panahon malakas. May mga panahong mahina. May mga panahon na ang pananampalataya natin ay gumegewang. May mga panahon na ang pananampalataya natin ay mabuhay. No? Depende sa sitwasyon. May mga panahon love na love mo si Lord. May mga panahon parang ayaw mong gawin at gampanan yung mga tungkulin mo kay Lord. Papansin niyo ba yon sa inyong sarili? May mga panahon na gustong-gusto mo nang pumunta sa church. May mga panahon hinihila mo yung paa mo patungo sa church. Bakit? Sapagkat yung ating faith, minsan gumigewang. No? Kaya nga, yung ating kaligtasan at ang ating pag-asa ay hindi dapat nakabatay sa isang mahina at mabuhay at mabago-bago. Kundi ito'y dapat nakabatay saan? Doon sa matibay na pundasyon. Walang iba kundi ang persona ng ating Panginoong Kristo. The person of that hope is none other than the Lord Jesus Christ. He is the Savior, He is the Lord, and in His righteous life is the basis of our justification, while His death is the basis of our redemption. Ang kanyang matuwid na pamumuhay, ang batayan kung bakit tayo ay pinawalang sala. At ang kanyang kamatayan doon sa krus, ang siya naging batayan ng ating katubusan. Kita niyo mga kapatid, at ang ating kapatawaran. At sabi, siya ay nakaupo doon sa throne, di ba? Sabi rito, He is seated on His throne. Nakaupo siya sa kanang luklukan. He is seated on His throne, which means, what? He governs all things, and He is seated at the right hand of God. Sa Westminster Larger Catechism, maganda yung paliwanag niya nung ibig sabihin nung He is seated on His throne. Ang sabi rito sa Westminster Larger Catechism, question number 54 about His sitting at the right hand of God, sabi ron, Christ is exalted in His sitting at the right hand of God. In that, as God-man, He is advanced to the highest favor with God the Father, with all fullness of joy, glory, and favor over all things, in heaven and on earth, and doth gather and defend His church, and subdue their enemies, furnisheth His ministers and people with gifts and graces, and make it intercession for them. Gusto ko yung huling bahagi, yung salitang, He make it intercession for them. Even Christ seated on His throne, He's making an intercession for us. Siya ay nananalangin para sa atin. Isipin niyo yun mga kapatid, nananalangin si Kristo para sa iyo. Siguro, yun din ang dahilan, di ba? Kung bakit totoo na ang mga totoong Kristiyano ay nagpipersevere hanggang katapusan. Bakit? Sabagat may nananalangin sa iyo lagi. Yun naman sa mga totoong Christians. Bakit may mga panahon na parang susuko ka na pero hindi ka naman natuloy? Bakit nagpapatuloy ka? No? Bakit nagpapatuloy ka sa iyong pananampalataya? Dahil ba determinado ka? Dahil malakas ang pananampalataya mo lagi? Alam mo, minsan yung mga nagsasabing, alam mo, lakas kasi ng pananampalataya ko, yun ang minsan hindi nakakapagpatuloy eh. No? Ilang beses na ako nakarinig ng ganyan. No? Totoo lang. Alam mo, pastor, alam mo, Brad, lakas kasi ng pananampalataya ko sa Panginoon eh. Ang ganda pakinggan.
Pero sa tingin ko, yun ay pagtataas ng sarili at pagyayabang. At yung mga naalala ko na nagsabi sa akin yan, karamihan, wala na sa church. Wala na. Nasa mundo na. Inagaw na ng mundo. Ang katotohanan, nakarest yung ating pananampalataya kay Kristo lang. Ang tibay ng pag-asa natin na kay Kristo. Doon nakasalig lang yun. Wala nang iba. At yung Kristo na yan, na siyang saligan ng ating pananampalataya, nananalangin sa atin. Praying for us. Interceding for us. And that's the reason why sometimes you feel like ayaw mo na. No? You feel like you want to stop serving the Lord, pero may nangyayari. No? May mga nangyayari na hindi mo maintindihan at ibinabalik ka pa rin. Because our Lord and our Savior, who is seated on His throne, is interceding for you. That's a wonderful blessing sa mga mananampalataya. Not only that, the person of the hope is Jesus Christ, the posture of those who hope. Ano sabi rito ni Pablo? We await a Savior, the Lord Jesus Christ. Tayo naghihintay sa Kanya. Alam niyo yung picture na ito ay picture ng isang naghihintay sa airport, no? Na darating yung kanyang mahal sa buhay na matagal niya nang hindi nakita at naghihintay siya doon. So narusubukan niyo nang maghintay sa airport, di ba? No? Patingin-tingin kayo doon sa screen lagi. Tagal naman, no? Nakalagay indefinite. Naku po. Tapos ano, definite na. Tapos mamaya arrive. Oh, medyo masaya-saya na. Diba? Tapos titingnan mo sa malayo. Eh, ano mo, mahirap doon sa ano eh. Sa, di ba, dyan sa NAIA 1, no? Doon sa Terminal 1. Kasi hindi mo, ang layo nung ano, hindi mo makita. Hindi katulad yung mga Terminal 3 ngayon, nakikita mo, lumalabas sa harapan yung mga galing sa, ano, di ba? Sa aeroplano. Eh doon, tinisilip mo, may pababa rin sa kabila, may pupunta doon sa kabila. Kaya ang daming beses na akong naghintay sa airport, nandito ako naghihintay, yung pala nandoon na kanina pa. Ano? Pero yung excitement, di ba, you're so eager to see that person na ang tagal-tagal nyo nang di nagkikita eh. Talagang ano kaya ang itsura niya, no? Ano kaya yung reaction niya, something like that. But remember, brethren, hindi tayo naghihintay sa mahal natin sa buhay na hindi natin nakita ng matagal ng panahon. Hindi tayo naghihintay sa isang famous artist na darating sa ating bansa. No? Hindi tayo naghihintay sa isang napakahalagang tao, kundi naghihintay tayo sa ating tagapagligtas. Ang tagapagligtas ng ating kaluluwa. Kaya nga, ang paghihintay na yan ay dapat walang puwang ang panlalamig. There must be no room for lukewarmness because we wait for our Savior. That's the posture of those who hope. And then last but not the least, the perfection expected in that hope. Verse 21, sinabi ni Paul dito, kinontrast niya rito yung body that are now and the body that will become. Di ba? Yan daw ang katawan natin na ngayon ay, ang sabi niya, the former body is a body of humiliation. Itong katawan daw natin is a body of humiliation. Pero darating daw ang araw na magkakaroon tayo ng glorious body. Isang maluwalhating katawan. Na bakit tinawag ni Paul na body of humiliation? Because it is subject to what? Weakness. Sickness. No? And most of all, itong katawan natin, nagiging instrumento rin ito ng kasalanan. Now, gusto ko liwanagin na walang evil sa body. There is no evil in the body. Yan ang turo ng mga Gnostics eh. Nung unang panahon, yung Gnosticism, yung sinasabi nila na no, lahat ng bagay na physical, masama, at lahat ng bagay na spiritual, mabuti. Kaya hindi nila matanggap na si Kristo ay totoong naging tao. Kung naging tao talaga si Kristo, edi tinaglay ni Kristo ang katawang masama. No? Yan ang turo nila. Ngayon, ang nangyari, 'di ba, nung si Kristo daw ay namatay doon sa krus, ay
yung katawan niya lang. Yung katawan, iniwan niya at yung talagang Kristo ay umalis doon sa kasi nga masama talaga yung katawan. So walang ganong klase ng turo ang Bible. Yung Gnosticism is not biblical, although naging popular yan in the second and third century, no? Yung Gnosticism, lahat ng katawan, lahat ng physical, lahat ay evil at lahat daw ng good, yung mga spiritual lamang. No, yan ang sabi nila. Kaya, ngayon, dito makikita natin na bakit nga ba tinawag, bakit natin sinabi body of humiliation? Sapagkat itong katawan natin, nagiging instrumento ng kasalanan. Yung kasalanan, nananahan sa puso. No? Pero, nagiging vehicle yung body. Kaya nga tinawag itong body of humiliation. Pero doon sa heaven, most particularly sa new heavens and new earth, ang ating katawan ay matatransform into a glorious one. Isang ganap, isang sakdal na katawan. A body that is like the resurrected body of Christ. Wala na itong kahinaan, wala na itong karamdaman, wala na itong corruption, wala na itong kasalanan. Somebody said, on that day, we will have a perfect body suited for a perfect life in the perfect place. On that day is the fulfillment of what Apostle John wrote in 1 John chapter 3 verse 2. Anong sabi doon? Beloved, we are God's children now, and what He will has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. We shall be like Him. Glorious body. Diba? And we shall see Him as He is. Now, siguro yung curiosity natin, ano kayang itsura ko sa bagong langit at bagong lupa? Ano kayang itsura ko kapag binigyan na ako ng glorious body? Matangkad ba ako? O ganito pa rin ang height ko? Yung ilong ko ba medyo aayusin na? No, ganun ba? Would I be pretty or handsome or what? Hindi ko alam talaga ang sagot. No? Marami naman talagang hindi naman sinabi sa atin eh. Pero itong gusto kong tiyakin sa inyo mga kapatid. Alam nyo ba, pag binigyan na tayo ng panibagong katawan ng Panginoon, ibibigay niya sa atin yung best of our creatureliness. Let me underscore that. The best of our creatureliness. Yung pinakamainam sa pagiging kalalagayan natin bilang nilikha, ibibigay niya. Kasi yung best natin at saka yung paningin natin sa kagandahan, iba-iba eh. Di ba? Iba-iba. At saka distorted. O saka isa pa, iba-iba ang standard natin. Depende sa nakagisna natin, depende sa kultura natin, depende sa sa nailagay ng mundo sa ating mga isip. Diba? Katulad na ba, tayo mga Pilipino, gusto natin yung puti. Pero yung mga puti, gusto naman nila yung kulay natin. Diba? Gusto natin ang ilong medyo matangos. Sila hindi. Hindi totoo. Maraming mga ayaw nila yung ilong nila. Ayaw nila, gusto nila yung ilong. Yung katulad ng ilong ko, yan mga gusto nila. Oo. Hindi ako nagbibiro Meron akong kaibigang Amerikano. No? O Amerikana, sabihin ko na dati. Alam mo lang ang ginagawa nun? Pinipindot yung ilong ko nung araw. You're so cute, George. Sabi niya. Ginagano-ganon niya. Your nose is so cute. And totoo yan. I have a friend dati, nung bata-bata pa ako na Amerikana. Kilala ni Lisa yan. No? Ginaganon lagi yung ilong ko. Cute na cute sa ilong ko. Ako naman, ayaw ko ng ilong ko. No? Kasi yung ating pamantayan ng kagandahan ay distorted. At depende sa kultura na kinagisna natin. Depende sa inilagay na impormasyon ng mundo. Ang totoong kagandahan ay yung kagandahang ibibigay ng Diyos. And we will be given the best of our creatureliness.
And not only that, we will possess a kind of beauty that is perfect, not on the standard of sinful mankind, but of God. The transformed body of the believers will be suited for the perfect fellowship with the perfect God. Suited for eternal service for the glory of God. Suited for unhindered joy given by God. So sa pagtatapos, mula dito sa simpleng paalala at mensahe ng salita ng Diyos sa atin, ang tanong ay, do you want to go to heaven even right now? Gusto mo bang pumunta sa langit paging sa oras na ito kung gugustuhin ng Diyos? No, hindi ko na kayo papasagutin. Pero sagutin niyo yan sa inyong mga sarili. Kasi itong tanong na yan, mga kapatid, hindi naman ibig sabihin takutin tayo, no? Hindi naman ito para takutin tayo. Para ipaalala lang sa atin na kung tayo mga mananampalataya ng Panginoon, ang langit ay laging nasa puso natin. Yung glorification, yun ang ating living hope. At regardless ng anumang sitwasyon natin dito, economically, okay ka? No? Hindi yan ipagpapalit sa kung ano man ang bagay na meron na naghihintay sa atin sa langit. Kung ang langit is something you don't think, you don't want to meditate, and it is not your ultimate hope. And that may be an indication that you're still a stranger in the faith. That may be an indication na hanggang ngayon ay wala ka pa kay Kristo. Kailangan mo na ayusin ang iyong kalalagayang espiritual sa kanyang harapan. Kailangan mong tiyakin na ikaw nga ay isang mananampalataya, na ikaw nga'y Kristiyano, na ang biyaya ng kaligtasan ay naranasan mo. Dapat mong matiyak yan. Sapagkat ang isang totoong Christian, bagamat ang dami niyang ginagawa, ang dami niyang kaabalahan, hindi nawawala sa kanyang puso at isipan ang katotohanang isang araw, pupunta ako sa piling ng Panginoon. No? Hindi ito isang bagay na nawawala sa kanya. Ito isang bagay na maaaring minsan nakakalimutan niya pero hindi nawawala. Nandoon din yan. Andoon lagi. No? Kasi yan ang isang pagbabago na ginawa ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano. Hindi lang siya binigyan ng kaligtasan, hindi lang binago ang kanyang destinasyon, kundi binago maging ang kanyang disposisyon, ang kanyang pag-iisip. No? At ito ay isang bagay na hangarin din niya, maaaring one of these days, ay makapiling ang Panginoon. Pero baka kung hindi yan ang nasa puso mo, maaaring wala ka pa sa Panginoon. No? Kung hindi yan bahagi ng mga pangarap mo, hindi yan yung kasama sa dream trip mo. No? At ang dream trip mo ay Palawan, no? Ang dream trip mo ay Boracay o what? Europe or ano ba? Sa mga dream trip mo. Yun lang mga dream trip mo. At wala yung bagay na yun. Something is wrong. You have to search your heart. You have to examine your heart right now. Because, brethren, or friends, itong gusto kong sabihin sa pagtatapos. Ang isang tao ay pwedeng pumunta sa langit kahit wala siyang kayamanan sa mundo. Kahit wala siyang may pagmamalaking kagandahan. Kahit wala siyang may pagmamalaking fame o kasikatan. O hindi siya kilala. O wala siyang kultura na may pagmamalaki. O wala siyang maraming kaibigan. You can still go to heaven. Kahit wala yung mga bagay na yan. Pero walang sino man ang makakarating sa langit kung wala siyang Kristo. Kung walang Kristo na nagligtas sa Kanya. Kaya suriin mo ang puso mo ngayon bago pa masaraduhan ng Diyos ang pagkakataon. Examine your heart right now before the sun will go down for you and before the door of opportunity ay isarado sa iyo. Suriin mo. Mahalaga ito. No? Mahalagang magsuri lagi. Kung merong isang bagay na dapat talaga tayong matiyak, etong bagay na ito. Matiyak natin ito. At kung tiyak tayo, tiyak natin at naniniwala rin ako, magbubunga yan maging sa mga disposisyon natin sa buhay, sa mga galaw natin, sa mga kilos natin, sa pananalita natin, at maging sa mga dealings natin sa isa't isa.
Merong magta-translate yan doon eh. Sapagat ang isang totoong patungo sa langit at mamamayan ng langit, gino-govern ang kanyang buhay ng mga prinsipyo ng langit. Manalangin tayo. Marami pong salamat sa mga salita mong ito, Panginoong Diyos, na napagbulay-bulayan namin. Sana po ay gaano man kasimple ang paalalang ito ay magbigay sa amin ng mahalagang leksyon at mahalagang refleksyon sa sarili namin. Sana nga ang bawat isa sa amin na naririto ay nakatitiyak na siya ay pupunta ng heaven. Pero ang sino mang nakatitiyak na pupunta ng heaven ay dapat bahagi ng kanyang desire, ng kanyang hangarin sa buhay. Ito lagi. Hindi nawawala ito. Maaring marami siyang pangarap, marami siyang gustong maabot, marami siyang gustong marating, pero hindi nawawala yung kanyang hangarin na makapiling ang Panginoon doon sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman. At sana ilagay mo lagi sa puso namin ito, Panginoon. Aminado rin kami minsan, nawawaglit kami rito, nakakalimutan namin ito, or minsan naaagaw ng ibang mga bagay itong ganitong ang atensyon namin at focus namin dito. Panginoong Diyos, tulungan mo kami sa aming kahinaan. Tulungan mo kami sa aming karupukan na sana hindi mawala yung aming focus doon sa katotohanan ng kami ay mamamayan ng langit at ang mag-govern at mag-shape, mag-mold ng aming mga gawain at ang aming mga pamumuhay sa mundong ito ay hindi ang mundo. Kahit makasalanan pa ang mundo, nandito pa kami sa makasalanang mundo, ang kailangang mag-mold nito ay ang mga prinsipyong makalangit. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos. Muli, ang papuri ay tanging sa iyo lamang at ingatan mo kami sa paghihiwalay-hiwalay namin at makarating sa aming mga tahanang ligtas. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.